Ayan, pasok na tayo dito. Ito ang entrance. Sige, samahan niyo ako doon. Ito ang ating entrance. You want me to be your father? Okay lang, may dalawa lang dito sa mga... Tara na, sabi, solo stay. Sige. Kung sakali mang kapag desisyon nila na bumalik na sa kanilang bansa. Welcome to the Philippines. Welcome to the Philippines. Mamaya, merong intermission kakanta si Andrew. Ay, hindi kayo bigyan ng music. Ang music na pakinggan mo, mga singer. May kilala kang singer. Abroad, international. Africa. Sa Filipino singer, wala. Filipino singer. Filipino artista. Humiheret. Nako, mamananalo na ata. Naghahanap nga ng asawa eh. Ako na, ma'am na, mag-isa tayo. Lahat yan, alam na yan. Do you want your tia mama to have a father? Like, what father? Do you want me as your father? Do you want me as your father? You don't like? Tagalog and... Sign language. Paano sila Tagalog. Kaya, Sa Tagalog kasi si Michelle hindi mo English, tapos siya Spanish. kaya magkakaintindihan sila. Di ba na-amis kayo? Kaya kayo hindi Basta mga chismosa, mas hindi mo kayo. Walang problema. Walang problema sa tismosa. Oh. Ano, wag ka na. Picture mo muna. Nanonood ni... Family picture na muna. Family picture muna. Hey, mami, you sit down in the middle. Tatay, asawa. Ito ang asawa. How are you, my daughter? Yan ang asawa. Yan ang bagong asawa ni Chamami. Nakatagpo rin. Kaya pa ba, tatay? Kaya pa ba? Kaya pa. Sabi ko sa'yo eh. Nako, kung How alam are mo you, my lang. son? I know your father. Family picture. Mamaya na lang. Connect mo na ako sa ano. Okay, mami, you hold my hand. Nako, nagim yan. Huwag kayo mag-alala. Yung nagim yan. Why are you ashamed? Ayaw din oh. You don't like me? Nagim yan. Ayan o. Bagay na bagay sila o. Yan ay! Thank you very You much. want me to be your father? Yes, yes. No? No. You want me to be your father? Gusto mo, father? Ayaw talaga yan. Me girlfriend my mom. Me boyfriend my mom. Okay. Sabay. Okay na? Wala pa na picture? Wala pa na picture. Foto. Okay. Family picture. Okay. Picture ako sa kanila. Thank you, mami. Dali, boss. Relax na. Let's take a picture siya. Mami, your second husband. You want him to be your father? Marunong to ah. Okay. Picture ako nga, picture ako. Sige. Okay. Picture. Eh, duman tayo sa ano. Dito. Picture. You want him to be your father? Yes? Umuuna yung isa. Sophie. Okay. Your energy, chaman eh. Ang ganda ng mata The niya. energy. You laugh. Sama, ay kaya, solo normal. Hablar, así. O, ganon. Estoy aquí muy agradecida, de verdad. Hay que no solo normal. Ejemplo, hablar conmigo, hablar con la Lima. Así, después, ejemplo, enseñar esto. Enseñar con Sophie. Pusa? Ayan, ano mo si Jamin? Tingnan natin, prepare ko niya rito. Press ko rin dito.
simpleng gisa lang okay lang. Yung pinakamabilis. Okay lang, may dalawa lang sa mga. Tara na, sabihin, soloist eh. Masaya. Sige. Okay na yan. May kuha lang kami ng minuto. Ganyan siya araw-araw. Maaga oh. Alas 4 gising na yan. Mga para sa mga... Prepare ng po ng anak niya. Baon. Tapos pag-base mga anak niya, siya talaga nag siya ang focus. Alas 6 siya, si alis ng anak. Kasi pag ni Chamame. Masipag yan, ako. Walang ano yan. Ay, Yan, tapos, paano? di sama ka doon. Bibyan! Yan, oh. Ayun, sapat. Kaya lima. Yan ang isa, oh. Isa lang, Chame, okay lang. Isa lang. Solo Sabi, ano? Sige, una, stabil. Ayun. Kung saklap ng kapalaran ko. Ako na may mili. Na nakakuha din sa wakas. Ay, ganda. Piliin Africa. Oh, yan. Dapat sana mas maganda ito, mas malaki. Ay, kunin ko na kung alam ng fitness ko. Ay, try pa. Ayan. Para hindi na Kumuha ka lang, kuya. Kumuha ka lang, sige lang. Oh. Nandito na po tayo. Nandito na po tayo mga amigos sa huling scene kung saan nandito sa isa restaurant. So medyo ano pala talaga, matrabaho pala talaga sa news. Kumbaga napakatagal. Mabusisi Unlike kasi. sa vlogging, dire-dire. Ano pa? Ah. Ang 1 million ilan? Gold. Gold na. Ito silver. Silver pala tayo. Sa'yo gold yun. Sa akin gold yun. Gold na. Gold na gold ko. Fake na gold. Nakabunta na siya. Titingnan daw yung ano. iwan ko sa ganito. Bahala ka dyan. Mamaya pinagyan na lahat. Oy, Busnita na. Baka yung mga damit dyan ha. Kailangan sa akin ha. Ilan yan eh? Ilan? Pag mo daw ubusin. Ito lang ano? Ang kukunan? Yani. Yun lang ang kukunan? Sige, lahat. Yun lang? Yan, tsaka the whole room lang. Yung t-shirt ay mo kukunan? Equatorial Guinea. Oh, sige. Hindi, Sabi mo eh. kung gusto mo lang. Oh, gusto ko na din. Sige. Nakabali pa ng station mo. Oo. Mga talo. Palakasan lang. Oo. Ano po. Pinabidyoan na yung mga souvenirs. Saka plaque de Roel. Kaya kunan na rin natin may kailangan nagbablog. Kasi dito kayo. Para yun naman talaga yung... May sama na naman ako. Okay, yung dalawa niya. kasi nagbablog, parang nagbablog. Parang nagka-vlog ka kunyari. sige. 3, 2, 1. Parang nagka-hi hello ka. Sige. Parang nagbablog, sige. Parang nag-vlog lang. Oh, sige. O sige. Ano? Magsalita ka Nandito na na rin. po tayo sa ating resort, ang Casa Pilipina po. At syempre, papakita po natin sa kanila yung ating pinaghirapan ng ilang buwan. At sabi ko nga, talagang napakahirap ng dinanas natin matapos lang yung Casa Guiana at saka yung ating Casa Pilipina. Pero yung sa Casa Pilipina ay medyo okay na. Hindi kagaya nung sa Casa Guiana na puro konsumisyon yung ating inabot. At Kuya Christopher, Ano naging problema? ang problema, Doon sa Kasaginiya, medyo tumagal ba tayo sa Kasaginiya? matagal. Bakit? Naloko tayo ng contractor kasi. Pero ito, mabilis na nagawa. Ito mabilis lang. Kasi nakahanap tayo ng maayos na contractor. Ibakpak mo yan, kuya. Kasi papasok sila doon. Okay. Kasi na lang ayan. Tara, tara. Ano? Hello, audio daw. Okay, dyan na. Diyan na. Nag-swimming na tayo. Paano yun? Baka parang sabihin niya, dito naman tayo sa ano. Oo, doon na ata papasok. Saan? Doon daw sa isa. Kaya sir, dito muna kayo. Ah, dito muna daw. Sa dati, nasa vlogging ka, sabi ni Kasaginiya na pa lang. Tapos yung Casa Pilipina, on the way pa lang. Ang galing. Tapos ngayon, talagang datang sinabi nyo. Kaya magsabi ka naman, baka ano mo next sa plan mo, anong goal? Ang goal ko Construction firm. Oo. Maging
makilala kang designer. Kasi ganyan ka lang ano. Yun ang goal. Oo, kasi napakalaki ng Kasi ganyan mo lang isipin mo. Pero hindi mo naman plano magpolitika. Tapos Hindi. makakatulong naman ako kahit wala. Yan. Pero malay mo naman, pag nakilala ka talaga, alam mo naman, di ba? Inaano ko nila sa naging kapitan, di ba? Ayun. Gulo. Gulo gusto mo. Ako ayoko rin pumasok. Pagkakita ko dahil sa'yo, no? Kasi sabi sa pag-vlog ka kasi free ka, malaya Malaya ka. ka eh. Hawak mo oras Hawak mo. mo oras mo, tapos mag-vlog ka, okay lang. Kung hindi ka mag-vlog, okay lang din. Mas marami ka ng ano rin. Kumbaga nakabuo ka na rin ng parang circle mo, doon yung mga supporters, mga nandoon. fans, kaibigan. Saka sa live, masaya ako nagla-live eh. Kaya araw-araw ako nagla-live eh. Kasi nandun yung ano eh, yung usap mo yung mga subscribers. Sa pag-live ba may kita? Same lang din sa vlog. Ganun din sa live. Sa viewers mo sa live. Oo, kung ano yung views mo sa live, tsaka sa may video, yun din yun. Parehas lang. Ready ka na? Ay, maganda. Starting mo. Dito ata, asan ba sila? Ayun. Saan sila papasok dito? Doon sa ano, kabila. Ah, doon sa kabila. Bansa, European. Dito sa kabila, boss. Oh, yung ano, Equatorial Guinea. Equatorian. Equatorial. Ay, Equatorial. Sir, palagi na naman. Sige, habaan mo siya konti para hindi ka alangan. Konti lang. Ay, sama mo sila i-video. Yun, sinama ko eh. Okay? Dito po tayo. Bye. Medyo lakas na po ng boses. Test tayo audio. Mic test 3 to 1. 1, 2, 3. Okay, stand tayo. 1, 2, 3. Okay, ready and roll. Christopher, nako, ito naman yung ating pinaghirapan na kinutrack. Ang Casa Guiana, isang private resort. At dito yan sa Nueva Ecija. Napakalawak ng inyong lupain dito. Ito bang lupa na to, bigay sa inyo o binili nyo na? Mano namin sa nanay namin. Ama na pa rin ito. Itong kahabaan na ito. Lahat ito bigay sa amin ng nanay namin. Sabi niya, patayo namin kung ano yung gusto namin ipatayo sa lupa na ito. Ayan. Pasok na tayo dito. Ito ang entrance. Sige, samahan niyo ako doon. Entrance. Ito Ito ang ating entrance. Smooth sila nakabukit. Pero okay lang. Sabi nila, mag-stay doon muna tayo. So, pwede tayong umigot ngayon dito sa Casa Guiana ni Ruel Francisco. Ito yung sa napakalawak. Ang ganda-ganda. Ang Casa Guiana, pinangalan ko ito sa mga taga-Equatorial Guinea. Parang anong to? Tribute sa kanila to. Oo, kasi hindi tayo nakilala sa Equatorial Guinea. Kaya isip ko na deserve nila na ang resort ito ay pangalan sa mga taga-Equatorial Guinea. Tapos yung resort ito, vibes din ng mga taga-Equatorial Guinea. Ganyan. Kagaya nito ito, galing ito sa Equatorial Guinea. Itong woodworks. May kasi sila sa mga ganyang art, ganyan, sa mga ganito, kaya dinala pa natin from Equatorial Guinea. Meron, may touch na Equatorial Guinea. Tapos ang nakikita ko dito, itong grass na to, mas pinili mo na magano na lang, ang tawag sa itong grass, Synthetic grass. synthetic grass. Ba't ka mas pinili mag-synthetic grass? Kasi hindi mo kailangan i-maintain. Low maintenance Oo, ito. low maintenance to. Umulan, umaraw, ganyan pa rin Ganyan siya. pa rin siya. Tapos dito, may isang swimming pool itong Casa Guiana. Oo, may isang swimming pool dito. So sa mga gusto mag-check-in, marami silang pwedeng gawin dito. Ruel, gaano po karami ang pwedeng mag-book dito? For example, sa isang booking, ilan ang kasya dito? Kasya naman siya hanggang 30. Hanggang 30. 30 packs kasya Pero dito. inaalaw lang namin minsan hanggang 20. Pero pag gusto ng 30, 40, 50, mag-extra bed na lang. May mga extra bed naman tayo para magamit nila sa additional. So pwede ito for families and for large gatherings pa ito. Oo. Ano kasi mga event ng naisakatuparan dito? Dito may birthday, tapos kadalasan birthday. Mga birthday, debut pwede. Di ba pwede? Siguro pag gusto nila parang medyo kakaibang wedding na simple wedding, pwede rin dito. Simple Pwede rin wedding. dito. Kasi maganda yung ano niya, yung bawat sulok dito pang Instagram talaga. Magkano naman ang booking or parang ang rate natin dito? Pag, for example, sa isang gabi, one Sa night. isang per night to 15,000. 15,000 yung rate. Tapos pagka may birthday, iba rin yung bayad mo. Magkaibang rate kapag Magkaibang may, rate. pag iba yung event, Hmm. kapag mag-aano ka lang staycation. Adulation na. So ilang bedrooms na meron dito sa Casa Guiana? Meron isa sa taas na malaki, tapos sa may baba meron din isa. Gano'ng kahirap ang pagkapatayo ng Casa Guiana? Ano to? Katulad na magiging OFW or equal to sa pag-vlog? Saan galing ang katas ng Casa Guiana? Ito ay sa vlogging na to. Sa vlogging Sa na to. vlogging na to, nung nasa Africa tayo, nakaibon tayo ng konti. And then umi kami dito, yun na, nakaibon tayo. Siyempre, hindi naman kasi habang buhay vlog. So kailangan natin na gumawa ng way para kumita tayo ng pera. So naisip namin,
magpatayo ng isang resort at yung resort na ito ay magagamit natin at makapag-generate ng income para sa mga Aprikano at sa mga Pilipino na tinutulungan natin. Okay. So sa sit on po, doon na lang yung ano yung pinagkakaabalahan niya ngayon sa buhay. Sige, okay na kayo dyan. Okay na rin kayo. Ano ka makakaligo dyan, may buhaya. Kasi na lang, sit na lang sa paligid. Tayo dyan, may buhaya. Ano si Lolong? Pero yung sa kabila kasi hindi pa talaga nakikita yung kabila. Nasa kabila. Or gusto niyo umupo dito? Ganda. Kapag mo rin po ito muna kasi ito. Ito. Kahit pang closing na lang, like hindi ka ba nagtitisin at mga pang heartfelt na lang. Hindi, itakil ko po yung isang lang, kahit i-mention lang yung isang kasa ka, okay na to. Pwede i-BO na lang natin. BO na lang yan. Para, upo na lang kayo dyan para Baka makanggal mo dyan, baka ulit pa din. Siguro sa dito kayo. Para isang kita kayo. May lapit ka, no? Nani? Nakalapay, lapay. Akin, boom. Ano yung boom mo? Tamaan mo. Yung shot sa kumani. Ikaw yung sinto-shot kay sir. Ay, sir lang. Kay sir ka lang. Ako na mag-shot. Ano ah? Parang dito nahirapan ko mo. Kasi isang mo sila doon. Mahina lang. Wala kang wala kang mic eh. Kaya hindi ka ako. Dito lang. Ilalim na lang. hindi ko mainit yung Pwede pa tayo na lang. Ay, hindi. Yun, wala eh. Wala kong prituin mo wala. Wala akong nakita short doon eh. Wala akong nakita short doon. Two shots saka money boy ah, master money. Pwede. Sunod na lang. Gitna. Yan. Wag, hindi ganyan. Hindi ganyan. Ganito, itutok mo sa nagsasalita. Yan. Yan. Tapos, ganyan. Okay? Kunti, lapit na konti. Kasi ayan, si boss lang naman ang ano eh. Kasi ay makapunin yung lapit, punin mo yung lapit. Lapil na. Oo. Oh, parang ka mahirapan, Diyos ko. Kabigat-bigat na may lapel pala. Ay, nako. Ayan na, while preparing. Ayan na po. Narinig na sila. Audio test, 3, 2, 1 mic check, 3, 2, 1 mic Okay. check, 3, 2, 1 mic check. Okay, copy. Okay, two shots saka boss money ah. Okay, boss. Mic check, 3, 2, 1 mic check. Okay po. Pwede ka na boss money. Ready. Ready, sambit po, ronda po, ikaw boss money. Ready, start. Sir, lang tanong ko sa inyo, no? After all this hardships, ito na, sa harapan mo na yung lahat ng fruit of your hard work, fruit of your labor. Anong pakiramdam na hawak mo na ito ngayon lahat? Hindi ko talaga naisip na magkakaroon tayo ng ganito. Na magkakaroon tayo ng private resort. Kahit nung nasa Equatorial Guinea pa ako. Kasi gusto ko lang naman simpleng buhay. Gusto ko lang ma-provide yung pangangailangan ng pamilya ko. And then, okay na saan yun. Masaya na ako sa ganun. Pero mas pinagkatiwalaan pa tayo ng Diyos na sa ganitong pagkakaroon ng resort. Anong message mo sa mga hindi na mawawala ang mga bashers sa paligid? Siyempre, social media ang pangunahing platform or ng body of work mo, di ba? Anong message mo sa mga bashers? Mag-bash pa kayo. Hindi, actually, hindi naman kasi talaga natin mapiplease lahat ng tao eh. So meron tayong freedom of expression. So kung ano yung nakikita nila sa video, yun din yung i-react nila. Iba-iba nga lang yung way ng reaction nila. Merong natutuwa, merong nagagalit. Pero sa mga nagagalit naman, sometimes kasi para sa amin din eh, para sa akin din eh.
Kaya lang, pagka medyo binudabit na yung mga sinasabi about sa akin, sa family ko, at saka sa mga Afrikanos na tinanong natin dito, yun. Ang iniisip ko na lang doon part yun ng pagiging open natin sa mundo ng social media. Sa mga makakapanood nito, na kapareho mo dating, o para kapareho mong OFW, ano mensahe mo sa mga kapwa mo OFW ngayon abroad na pangarap din ng ganitong buhay? Lagi ko sinasabi sa vlog ko na hindi habang buhay OFW tayo. Darating yung pagkakataon na hihina yung katawan natin. So habang malakas pa, mag-ipon talaga. Mag-ipon ng mag-ipon hanggang sa meron tayong kasi yung goal natin sa buhay iba-iba eh. Pero bilang isang OFW kasi, sa akin, yung makaipon ka at para sa future, yun yung importante eh. Marami kasi yung OFW, napansin ko na lahat ng sahod pinapadala. Yun ang hindi tama eh. Kasi ang gastos sa Pilipinas hindi nauubos eh. Pero syempre, sino ba ang tutulong sa atin kapag nawalan tayo? Wala. Kaya dapat mag-ipon na mag-ipon. At saka huwag ipapadala lahat ng sahod. Kasi pag pinadala mo lahat ng sahod mo, wala matitira talaga sa'yo eh. Kumbaga magtabi. Magtabi ka talaga. Para sa sarili mo Oo, din. para sa sarili mo din. Kasi in the future, magagamit mo yun. If ever na hindi ka ng Pilipinas. Para naman sa mga kapwa mo rin, vlogger, ano mapayo mo sa kanila para magpatuloy at ma-achieve din kung ano yung na-achieve mo na? Sa mga vlogger, nagsisimula pa man sila, kung gusto nyo talaga mag-vlog, diretso lang. Huwag kayong sasawaan. At sa mga nagbablog na at nanghihina yung loob na sasabihin bakit kasi ang pagbablog kasi hindi lang ang mentality kasi na iba pag nag-vlog is money. Hindi yun eh. Dapat pag nag-vlog ka, gusto mo talaga yung ginagawa mo. Yung matatapos yung araw na nag-vlog ka, na masaya ka, at hindi mo iisipin kung may kikitain ka ba rito o hindi. Kasi sa dami ng mga nagtanong sa akin ng mga vlogger, ang laging dahilan nila is para to earn money. Pero hindi. Passion ito na kailangan mong pagyamanin at kailangan mong pag-aralang mabuti. At syempre, influencer tayo. Dapat lahat ng lalabas sa iyong bibig ay dapat ay yung may matututunan o merong makukuhang aral sa mga sinasabi mo. Yun yung napaka-importante sa pagiging influencer. Dapat ano ka rin, i-consider mo rin na ikaw bilang isang influencer, isang vlogger, dapat unang-una mong priority, maka-influensya ka ng tama, ng maganda sa kapwa. Maganda, kasi doon ka namamahalin eh. Kung simula pa lang ay hindi na maganda nakikita sa iyo, paano ka nila susuportahan, di ba? Ang pagsuporta naman ng tao, kasi hindi mo mapipilis o hindi mo mapipilit o hindi mo pwedeng sabihin sa mga tao na manood kayo sa akin. Pusa yun, darating ng pagkakataon na nakikita kasi kung paano ka nakaka-influence sa ibang tao. Yun yung napakahalaga. Yung maipahatid mo sa mga tao na ganitong buhay na meron ako at dapat ma-inspire yung mga tao na nakapaligid sa akin. Ano naman gusto mong sabihin sa iyong may bahay at iyong dalawang anak na talagang paano kanila tinutulungan sa journey mo bilang isang vlogger na ngayon? Masalamat ako sa asawa ko at saka sa dalawang anak ko kasi napaka-supportive nila. Mula na kung kami dito, never yan nag-complain sa akin sa mga ginagawa ko. Ang gusto lang niya ay magkaroon lang ako ng time para sa kanila at susuportahan nila ako hanggang sa ikakasaya ko. Kasi hindi biro yung mag-uwi ka ng pamilya dito eh. Yung pag-uwi mo ng pamilya dito ay nandun na palaking responsibilidad na kasama na rin yung asawa ko doon, kasama na rin yung mga anak ko doon. So ano man yung mangyayari sa pamilya ito ay kami yung ako may cargo. Kaya nagpapasalamat ako kasi laging laging suportado, laging mas kung ang pagsuporta kasi nakikita naman, hindi kailangang sabihin nakikita kasi. For example, yung asawa ko, siya yung gumagawa ng mga assignment ng mga Afrikana kasi hindi pa sila mahusay sa pagkatagalog. Nakakaunawa, pero pagdating sa school, siya naghahatid, siya sumusundo. Kaya kahit din niya sabihin sa akin na sumusuporta siya, Nakikita mo, nararamdaman mo. Oo, nararamdaman ko eh. Kaya, kasi pagka nag-i-invest ka ng feelings sa kanila so yung feelings na yun,
parang ina-accept mo sila na parang pamilya mo talaga. Hindi yung nandito sila para mag-aral lang, hindi eh. Parang bumuo ako ng pamilya na Pilipino at ibang lahi. At magkakaibaban kami ng kultura, pero nandun yung masasabi ko na mayroong pagmamahalan. Siyempre, ang tanong na marami, hanggang kailan mo kayang sustain o kayang suportahan itong inuwi mong family dito na Africans? Tingin mo ba, gaano pa katagal ito at kung sakali mang kapag desisyon na nila na bumalik na sa kanilang bansa, kakayanin mo ba ito? Makakayanin mo? Papayagan mo ba sila? Ang sa simula naman, yung lahat ng desisyon nasa kanila yun. Sa lahat ng yung pag-uwi nila dito, yung pag-aaral nila dito, desisyon nila lahat yun. At ako nakasuporta lang. So pagdating naman sa suporta, handa naman ako hanggang sa makatapos sila ng pag-aaral. Actually, hindi lang sa vlogging talaga ako nagpupursige ngayon, pati sa pangungontrata ng mga bahay. So right now, marami tayong mga follower na nagpapagawa ng bahay. At ito yung way para masustain natin o maibigin natin yung pangangailangan ng mga Afrikano. At syempre sa pamilya ko na rin. Wow, so si Sir Ruel pala, hindi na lang vlogger ngayon, isa ka na rin may-ari ng construction firm. Ilang buwan ka na nagka-construction firm? Nag-start kami ng January. January. So parang almost 3 months na yung Oo, construction almost firm. 3 months, pero ang nakuha na namin kliyente, meron kami sa dalawa sa Batangas, tapos isa sa Pasig, tapos isa sa halos 6 na. Grabe, no? In less than 3 months, meron ka ng ganong karaming proyekto. Ang dami mong, may meron kang responsibility sa bago mong extended family. Tapos syempre sa iyong pamilya mismo. Araw-araw gumigising ka ng maraming nakapatong sa iyong balikat. Sir Ruel, last question ko sa iyo. Ano yung pinaka-pinanghugutan mo na para magpatuloy sa araw-araw? Meron ka bang favorite quote? Meron ka bang favorite na motto na pag naalala mo to, nakakapagpa-bigay ng lakas ng loob sa'yo? Siguro yung lagi kong sinasabi, yung kung ano man yung desire ng puso natin, ikatiwala lang natin sa Diyos. Kasi bawat paggising ko, puro pagpapasalamat yung aking sinasabi sa Diyos dahil binigyan ako ng panibagong buhay, panibagong lakas para mapagpatuloy yung ginagawa ko. Kasi sa totoo lang, ang dami nakasandal sa akin. So, ang daming pamilya, ang daming mga bata nakasandal sa akin. Pero ang isang pinaghuhugutan ko lang talaga, yung pananalig sa Diyos. Na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Kaya lahat ng ito, lahat ng meron ako ngayon ay in-offer ko sa Diyos. At for sure, i-bless tayo dahil ang intensyon natin sa kapwa natin yung malinis. Sir Ruel, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin at pagkapatuloy sa inyong tahanan. Hindi lang sa inyong tahanan, sa inyong apartment, sa inyong resort, maging dun sa bagong pamilya na binigyan nyo ng panibagong simula at panibagong buhay. Maraming salamat din at nabigyan kami ng pagkakataon na ma-interview at maipakita yung totoong buhay namin na isang Pilipino nag-uwi ng mga Aprikano at ngayon namumuhay ng masaya kasama ang mga Aprikano. Kompleto na ang pakiramdam. Masaya. Masaya at hindi naman ako naghahangad ng iba pa. Ang sa akin lang ay yung goal natin na makatapos ng pag-aaral ng mga bata. Yun lang ang gusto ko talaga. Dahil kung ano yung bagay na matatanggap ko ay tagumpay ito ng mga Pilipino. Hindi lang para sa akin, para sa mga Pilipino. Dahil sobrang dami sumusuporta sa vlog natin at sa pamilyang ito. Thank you. Maraming salamat. Thank you po. Thank you, sir. Okay, Okay, nasa kanya pa 3 to 1 tatalong po kami. Alay ko na kayo. Yun yung ending. Cheese na lang ako ng mga ano. Ha? Inubag ko yung damit ko tapos. tama na, kumain na tayo. Subo. Hindi dyan na lang, tutulong ito mag-cut na lang. Translate niya word for word. Word for word. Pag naulit, wag na. Pag naulit, wag na. Okay,
Hindi ako gusto may yata. For example, pag naging may para ito na yung sinabi niya kanina. Talubat na ito. So, hindi ka Talubat. nahihirapan naman. Isa lang.